Hindi tulad ng ibang mga isla sa probinsya ng Tawi-Tawi na unti-unti nang dinadagsa ng mga turista, ang isla ng Kinital sa bayan ng Languyan madalang pa ring dayuhin. Kaya laking gulat ng mga residente nang kamakailan lang may napadpad na bisita sa kanilang isla. Hindi turista, kundi isang dambuhalang buwaya na tila singlaki raw ni Lolong. Hindi mo pasukan! Kalukawanan kita! Ang paghuli sa higanteng buwaya na puno ng tensyon. Tabon namo biyan, limong kahad biyan, kimutkot. Natagpuan na nga ba ang makakatapat ni Lolong? Isa na namang dambuhalang buwaya ang nahuli sa Tawi-Tawi. Bahagya lang daw itong maliit kay Lolong, ang pinakamalaking saltwater crocodile na nahuli. Tanong ng ilan, bakit hindi na lang ito ihinayaan sa natural nitong tahanan? Ang buwaya, una na raw namataan ng mangingisdang si Kanai. Hapon pa lang nitong January 5. Tumulag ako palaod, 3 minutes na akong bugsay. Nangabay, ang pakita ko na yung buhayan ito. Pangita ko mga batang, pagkita ko yung Kaya si Kanai agad na bumalik sa Pampang. Ngayon ako nakapingit, pagkadik pabay, nabetaan ko na sila ini. Ang mga residente na bahala. Malago siya, mandiri na sa makaw na sa tao. Nadi, tsaka na may sabang numaog na biyayan, natawahon na mo urulon biyayan para rin makakatuot. Mabuka kami, malago. Si Ponsing hindi nagpasakmal sa takot. Agad pinuntahan ang gumagambala sa kanilang isla. Kita ko naman ito yung silbanin style niya, bang beriin namin gumalaw siya atawari. Pagkanto ko biyan, di na isab siya amin gumalaw. Suwe siya amin hibalon biyan, ang pa siya gumalaw. Lumipas ang 2 araw, pero ang buwaya hindi pa rin umaalis sa kinaroroonan nito. Hindi nila alam kung nagmamatsyag lang o merong binabalak. Ano't anuman, abala ito sa mga residente na hindi makalusong sa dagat para mamana ng isda na siyang pangunahin nilang kabuhayan. Kawagan na mamun, makaon man kami simbayan, ay kawin man yung pamilya na naway na mag-usahakan nila. Mga nandun. Narandun dito man siya. Narandun yung pangusahan lang. Kaya idinulog na nila ito sa kanilang barangay. Kay berin buhaya yung sagawon ko atawa berin inakson mo. Laong niya saga magman niyo masagaw amin hali kamo ban wayron likado niyo. Laong na mabuka da sa bakumbya makuan kamu. Na laong ko kami na bahala laong ko sin mga halbiad to man makausahin kabataan. Na laong ko bang kamu magad ka ako amin makatawakal sa gam na sagawon ta. At saka nila inihanda ang mga gagamitin para sa paghuli sa buwaya. Hindi ako lubid da, iban ba pukot da mga 5 meter, haba-haba niya. Kahit kabado, buong tapang pa rin silang lumusong sa dagat. Biyak sa ako magkita buhaya, sa ako nakasagaw. Hindi mo pasukan! Kalukawanan kita! Naus ko man, long ko ready ka mo pag ready sin unom tao, long ko pangutod, kampot ka mo pukot ini. Pag kampot ben, long ko tabunan na to, ako mo na narag sin usim buhayad. Pero hindi raw nila ito magagawa kung pupunta ang buwaya sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya si Ponsing sinubukang batuhin ng kahoy ang buwaya. Para lapitan siya nito sa mababaw lang na parte ng dagat. At nung nakalapit na siya sa buwaya, Yak turito ah. Nailagwa. bigo niya itong nalambat. Napitas pa. Kaya si Ponsing nangahas ng lapitan ito hanggang sa Tabon namo biyan, limong kahad biyan, kimutkot. Nakakutkot siya palubid, napa pag laong ko lubid, pag konsin lubid, pakuliburan inu biyan. Nung tuluyan na nilang na-corner at nalambat ang buwaya, agad nilang tinalian ang bibig at buntot nito.
Walau tahu ra kami itu mayroon na nakakuha nakatawang na. Nagpagad siya. Biya makahati ba sa inkuan niya nilaong ko panaw kau na tumapang siya manaw rin sabihan. Bakun kau laong ko bunuon. Talong ko kuanong kau ipatong kau laong ko marayaw. At talagang dambuhala raw ito, lalo na sa malapitan. First time ko nakakita ng buhaya kasing laki ni Lolong. Tama rin po yung ginawa nilang pagtali maliban po doon sa napakaraming tali sa may bandang kilikili. Kasi po ang unahan po na paa ng crocodile hindi po nakakapit sa kanyang mga rib part. Ang buwaya, iginapos nila sa Pampang, ilang metro ang layo mula sa mga kabahayan. Biagot niya, piyahukot na mo pa imod niya, mo para siya di makanganga. Pag-ubos liyak, siya maripay mo yukutan pa mo ikog niya yaon, siyempre pa mo liman niya. Amon din siya di niya makakuambihan. Na pag-ubos, saka niya siya biyahon na yatin na nakasok maripay ragbay, imbuhaya yaon, bang siya rin da biya atin na puhingaon, di da kuano, di da siya, di da siya magpakutang-kutang at jawian. Pero ang pamilya ni Norma na nakatira malapit sa pinagtalian ng buwaya, may agam-agam. Malikata mo wala na roon yung buhaya. Salam mo rayatin kaya pukaan na mo. Ang nahuling buwaya, agad nilang inireport sa local government unit ng Languyan. Naka na mawaya kami, among kawaw na sin authority rin kamo. Pag-ayari na muna nasagaw, mawaya kami kawaw na rin di kamo in buhaya. Supaya mahayang na yung biya mga ito. Atin na, kung ansab, bang doon biya sa panto na biya, kaumansin kami, na makaulong yung rayat. Tuwayroon pag-usapang yung mundi ka, igin yung biyawon nagkubaya. Kaya nitong Biyernes, ang mga kawani ng provincial government ng Tawi-Tawi pinuntahan ang buwaya sa barangay Kinital para tuluyan na itong ma-rescue. Pero may problema. Sa laki kasi ng buwaya, hindi nila alam kung paano ito pagkakasyahin sa bangka. Hanggang sa ang buwaya bigla pang naging agresibo. Gaano ba talaga kalaki ang buwayang ito? Ito na nga ba ang papalit sa trono ni Lolong? Ang mga dambuhalang pangyayari sa patuloy na rescue operation sa nahuling buwaya sa Tawi-Tawi sa dulo ng Mindanao sa aming pagbabalik. Luzon, Visayas, Mindanao. Tutok na. #KMJS na. Isang dambuhalang buwaya ang namataan sa Languyan sa Tawi-Tawi. Matapos ang maaksyong paggapos sa mga residente sa buwaya, ang problema nila ngayon kung paano naman ito ma-turn over sa mga otoridad. Naka na mawaya kami, among kawaw na sin authority rin kamo. Pag-ayari na muna nasagaw, mawaya kami kawaw na rin di kamo in buhaya. Supaya mahayang na yung biya mga ito. Atin na, kung ansab, bang doon biya sa panto na biya, kaumansin kami, na makaulong yung rayat. Tuwayroon pag-usapang yung mundi ka, igin yung biyaw nagkubaya. Kaya nitong Biyernes, ang mga kawani ng provincial government ng Tawi-Tawi dumayo sa barangay Kinital para i-rescue na ang buwaya. Ang nahuling buwaya, isang saltwater crocodile katulad din ni Lolong. Pero ang laki nito, 18 feet. Samantalang si Lolong, ang kinikilalang world's largest crocodile, nung ito'y nahuli, 20 feet. Kaya si Lolong pa rin ang record holder. Bagamat pumanaw na ito. Crocodile na to na nakita natin, hindi na masyadong maganda yung katawan. I think hindi siya nakakakuha ng pagkain na mas maayos sa panahon ng kanyang paglalakbay. Kaya kung makikita natin yung likod niya medyo nakalabas yung buto. Maaring ang buhayang ito ay nagpapahinga na at aalis din siya dahil ang isla na yon ay walang magandang tirahan para sa kanya. Kung siyan po ay mapapatunayan natin at masusukat natin ng tama at naayon dito sa ating record at siya po ay lampas 18 feet at ang banggit po yata aabot pa siya ng 19 feet. Siya po ang pinakamalaking buhaya na makikita sa buong mundo, nasa captivity. Pero para makasiguro na hindi ito mang-aatake, dinagdagan muna nila ito ng tali sa bibig. Pinuluputan din ang mga paa nito.
Lagpas 10 tao ang nagbayanihan para maisakay ito sa bangka para madala sa isang rescue facility sa kalapit na bayan ng Bonggao, ang kapitolyo ng Tawi-Tawi. Kalmado ang buwaya nung una, pero maya-maya lang. Bigla na naman itong naging agresibo. Kaya ang ilang residente napatakbo. Makalipas ang 40 minutes, tila napagod din ang buwaya at nagpaubaya ng maisampa sa bangka. Dahil sa banta na posibleng may maligaw pang buwaya sa kanilang isla, ang mga residente ng Barangay Kiniktal may panawagan. Magdir sila biya, siminal among bang biya din ini mong kuwansin mo pasar sini mo pagkuwansin buhaya. Amo atuin biya mga pangwansin kami. Kahit sa paraiso na pinaghahatian ng iba't ibang mga nilalang, laging may panganib, laging may banta sa kaligtasan ng bawat isa. Inihaw, prito, lechon. Walang wenta kung walang sausawan. Bago matapos ang 2024, ang mga kababayan natin sa Amerika na alarma. Nagkaubusan daw kasi ng ilan sa mga paborito nilang Pinoy sausawan. Pansamantala kasing ipinaban ang pag-export ng Pilipinas ng ilan sa mga ito sa Amerika. Hindi pumasa sa bagong regulasyon ng kanilang Food and Drug Administration. Ang manufacturer nga ng isang Pinoy sarsa ng lechon, gumawa pa ng reformulated lechon sauce para sa mga kababayan natin sa Amerika. Para magtuloy-tuloy ang one-to-sawang sausawan. Dahil ika nga, sausawan is life. At ang magandang balita, marami rin tayong mga kababayan na nang dahil sa sausawan, umunlad na ang kanilang mga buhay. Ang bagoong na paboritong i-partner sa kare-kare dito sa Tanza, Cavite. Hindi lang ibinote, nilagyan pa ng iba't ibang toppings. Bagnet, sisig, tapa, pati na buffalo wings. Yung totoo, sausawan pa ba ang mga ito? O ulam na may konting sausawan? Una munang ibinuro o ifinerment ang alamang sa asin. Para yung lansa po niya ay mawala, kailangan matanggal din yung excess po na katas niya na sobrang alat. Tsaka ito pinakuluan sa suka. Pagka naluto siya, wala na po siyang lansa. Iginisa. Hinaluan ng asukal at mga sikretong pampalasa. Ito po yung bagnet na gagamitin natin, pang toppings natin sa bagoong. Bali, siya yung pinaka magiging flavor ng ginagawa natin bagoong. Piprito naman po natin siya ngayon. Higit sa lahat, hindi tinipid sa toppings. Kada bote, mabibili mula 180 to 200 pesos. Depende sa flavor. Sakto lang po yung alat niya, rin gawin pang ulam. Ideya ito ni Brian na dati pa lang nanghuhuli ng alamang. Trabaho po ni Papa is mangingisda and then si Mama po is yun nga, sa opisina. Dahil tatlo po kaming magkakapatid, hindi sumasapat yung para sa pangangailangan namin lahat. Sumasama raw dati si Brian sa kanyang ama sa pangingisda at ang madalas nila noong ulam, mga hinuli nilang alamang. Pagka medyo hindi maganda yung
kitaan po sa dagat, halos wala na po kami talagang maiulam. Binuburo po ng mga tao sa amin para in case na talagang walang mahuli or bagyuhan, meron po kami mailuluto. Dahil sa hirap ng buhay, si Brian hindi nakatuntong ng kolehiyo. After nung graduate po ako ng high school, doon ako nagsimula na maghanap po nung makukuhanan ko po ng income para makatulong at least sa pamilya po namin at sa sarili ko. Kung ano-anong trabaho rin daw ang kanyang pinasukan. Nag-start po ako magtrabaho sa mga company po dito as production operator. Pag wala pong pasok, balik ulit sa dagat. Nakipagsapalaran hanggang Saudi bilang car wash boy. Hindi rin naman naging maganda po yung nangyari sa akin doon. Kasi nagkaroon po ako ng problema sa manager ko doon. Nagkaroon po ng sakitan. Pag-uwi ng Pilipinas, ang naitabi niyang 10,000 pesos, sinubukan niyang ipang negosyo. Nag-i-start na po ako mag-online. Doon ko po naumpisan po yung sa may food supplement po. Hanggang lumaki po na lumaki. Hanggang sa time na, yun nga, nauso po yung food bottles product. Dahil dati po akong mangingisda at marami pong resources po sa amin ng alamang na nahuhuli po sa dagat namin. Doon ko na rin po naisipan na idagdag po yun sa business ko po. Ang pinaka-main talaga po naming product kasi is bagoong eh. Para medyo lumaki po yung demand, nilagyan po namin siya ng twist, nilagyan po namin siya ng meat. Hanggang pumatok! Yun po yung nagustuhan po ng mga customer po namin. As of now po, kaya po namin mag-produce ng 500 to 1,000 per day. Ang dating nag-uulam ng bagoong, nakapagtayo ng seafood resto bar at nakapagpundar na rin ng mga ari-arian. Masarap sa pakiramdam kasi umaasenso at lumuluwag ka sa buhay. At the same time, natutulungan mo rin yung mga mangingisda na dating mga nakakasama ko. Yung pangarap kasi hindi lang basta nasa negosyo eh. Kumbaga, nasa ibang tao din para mahila sila paangat. Si Brian, hindi na inaalat ngayon. Maraming salamat sa bagoong! Yung pagkahilig nating mga Filipino sa sausawan, parang simula nung kasaysayan pa. Mahilig na tayong mga Filipino doon sa konting asim, di ba? Yung konting alat. Malaking contribution sa atin ng mga kulturang Malay o mga Malayo, yung paggamit natin ng bagoong. Before occupation ng mga Spaniard sa atin, meron na tayong bagoong, meron na tayong suka. Kaya ito yung mga pagkain na hindi nawawala. Natutunan ng mga Filipino yung fermentation na tinatawag. Kaya dun sa fermentation na yun, nape-preserve natin yung mga pagkain. Tapos nakagawa tayo ng mga sausawan natin. Nung dumating yung iba't ibang mga mananakop sa atin, natuto tayong gumamit ng iba't ibang mga condiments. Isa pang paboritong sausawan nating mga Pilipino, suka. Ang liempo, mapaihaw man o prito. Ito masarap isawsaw. Pero sa kainang ito sa Baguio City, ang perfect na kapartner daw ng liempo, sauce na gawa sa dugo ng baboy. Ang special dugo sauce, paandar ni Mang Ed. Personal recipe raw ng kanyang nanay Luzila. Yung karne, sinasawsaw namin sa dugo, ay masarap pala. Ang dugo na ginagamit ni Mang Ed, hinahango niya mula sa kalapit na slaughterhouse. Pagkasaksak yung baboy, sasaluin namin yung dugo. Meron kasamang suka para hindi bubuo yung dugo. Pag nag-brown na yung ginisa mong yan, ilagay mo na yung dugo. Yung dugo, ma'am, igigisa ko. Sibuyas, bawang, lalagyan ko ng konting ketchup, asin. Pag sinawsaw mo siya, parang kumakain ka ng dinuguan, kaso lang may twist kasi hindi sinabay yung baboy sa sauce. Pero bago nakamit ni Mang Ed ang tagumpay, naging madugo raw muna ang kanyang pinagdaanan. Nakulong kasi siya ng 14 na taon. Kasi ma'am, nung kabataan ko, talagang loko-loko talaga ako ma'am. Meron kaming gang war noon dito ma'am sa Baguio. Pre-name up nila ako. Napagbintakan ako ng murder. Tapos nasintensyahan ako ng life. Pero kahit nakapiit sa selda, tuloy daw si Mang Ed sa pagluluto. Hirap ako sa pagkain dahil walang lasa ang pagkain doon talaga. Kaya dumiskarte ako. Pwede ba akong magpakain kahit merenda lang. Doon ma'am, nag-umpisa. Yung misis ko ma'am, siya ang magpupurchase sa labas. Sabihin ko lang yung iluluto ko, yung ingredients, bibiliin niya sa labas. Nag-click naman. Taong 1998, lumaya siya. Pero dahil ex-convict, walang nahanap na trabaho. Walang tatanggap sa akin na magtrabaho. Nagbenta-benta ako ng barbecue sa gilid-gilid sa kalsada. Pinapalayas kami dahil bawal nga.
hanggang nagpatayo siya ng sarili niyang kainan at naghain ng iba't ibang mga luto na natutunan niya sa kanyang nanay Luzila. Kabilang na nga ang dugo sauce na kapartner ng liempo. Sa biyaya ng Diyos, pinalaki namin ito, yung mga katabi namin na pwesto, hindi naman nila ginagamit. Bininta sa amin hanggang sa lumaki ito. Naging third floor. Ang kanyang negosyo, lumago. Nung nag-click, nag-branch yung mga anak ko. Naging 8 branches yan. Nakikitira lang ako sa kapatid ko doon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ako ng 3 bahay. Tsaka yung mga anak ko, nagkaroon din sila ng tig-isang sasakyan, ma'am. Madugo man ang kanyang nakaraan. Ang importante, ang ngayon at kung paano niya napihit ang kanyang kinabukasan. Kahit anong hirap sa buhay, ang masasabi ko lang, magtiwala lang tayo sa Panginoon at manalig sa Kanya. Aminin, tayong mga Pinoy, mahilig makisawsaw sa ating pakikisawsaw sa mga kwento-kwento. Sana kapulutan natin ang mga ito ng aral at inspirasyon. Sawsaw pa more! Ang relasyon ng biyenan at manugang, swerte-swertehan lang daw. Sa Cebu, ang inis ng isang manugang sa kanyang biyenan tila umabot na sa sukdulan. Natural lang daw na ang mga biyenan may hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga manugang. Pero sukdulan naman ang nangyari kamakailan sa Karkar City sa Cebu. May gossip ako pala. Kung saan ang isang lalaki sa galit sa kanyang biyenan, buhay niya itong sinilaban. Sakit po, Mami. Naku po yung ginanda niya. Ganon na lang ba katindi ang kanilang alitan? Ang biktima, ang 84 anyos na si Lola Lolita, ina ni Suzette, Mrs. ni Ben. Naglalaba lang daw ang matanda nung biglang dumating ang manugang nitong si Ben at ang kanyang apo na anak ni Ben na si Landon, mga hindi nila tunay na pangalan. Asa si Suzette? Hindi ko alam. Baka umuwi sa Negros. Ang isa sa mga nakasaksi sa pangyayari, si Helen na anak ni Lola Lolita at hipag ni Ben. Pumunta po siya doon sa likod kasi si Mama nandoon naglaba. Nag-usap sila ni Mama. Alam ko na alam nyo kung nasa ang asawa ko. Si Ben, pilit daw na hinahanap sa kanyang biyanan ang misis nitong si Suzette. Hindi ko nga alam kung nasa ang asawa mo. At ang pangyayari, ipinarecord pa raw ni Ben sa kanyang anak na si Landon. At ito ang mga aktwal na nakunan ng kamera. Pero agi ka kibang Suzette, ma. Wala ko kibaw, oy. Pero kay dia, ma. Okay, de sa. Punta ba siya sa Negros o basta siya? Basik ka na siya sa Negros. Wala. Kaya tulog, dito tubos kong anak. Bahala siya ka sa punta, bro. Si Papa. May gossip ako pala. Ano? Ano? Pam! 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 Ano na? Ano? Bigla lang sumigaw si Mama. Tulong! Tulong! Nanang video? Nag-rehab yung ina ko ito. Ano? Pam! Habang ang bayaw niyang si Ben, agad na tumakas kasama ang anak nitong si Landon. Ala! Ala! Nanang video? Abang, pangay! Itong bagay mo? Amaro. Dahil sa takot, hindi raw agad nasaklolohan ni Helen ang kanyang ina na nung mga oras na yon, nagliliyab pa. Baka bumalik si... Baka ako, buhusan niya at saka yung mga anak ko dyan.
Mabuti na lang daw at dumating ang kapitbahay nilang si Chari. Ako na ako sa tindahan atong time. Moto paglingi na ko sa balay sa kong uyuan, wala nagsilaob na si nanay. Di ko katuo nga, naitaw nga gi dauban. Pag gawas niya sa balay, wala sunog na iyang naong, itom na kay iyang naong. 1 litrong mineral yung binuhas ko ni nanay. Moto na ginahinay nagpaong ang kayo. Dire sa iyang likod, napaong ng kayo. Pero last na ko nabubuan ang iyang dughan. Moto nga nang gipangita na ko ako ang uyuan para dadon siya sa emergency. Ito yung kortina na sunog. Diyan kami sa taas. Ako ang nagpatay dyan. Wako kiba, oy! Iyan po ang damit na nasusunog sa pag-ano ni Mama. Ito po yung sa ano ng washing ko na nalan. Ito, dumaan si Mama. Tapos, ito, tinuluan kasi ito ng trapal eh. Bro, agi ka kibang susit ma. Wako kiba, oy! Samantala, ang hinahanap na misis ni Ben na si Suzette nasa kabilang bayan pala kung saan ito nagtatrabaho. Pwede yun akong hadluka kay mao lang ko na usa among inahan. Wala na ilain ng inahan. Marag ning saka ako ang mura ko kakuyapon. Nasuko ko niya nga nganong iyang gibuhat. Ayon sa salaysay ni Suzette, bago pa nangyari ang insidente, may alitan na sila talaga ng kanyang mister. Kaya plinano niyang umuwi na muna ng Negros. Kubuagon ko niya, ako ang desisyon. Huwag labot sa mama. Ako gingyangkon nga, wa ko niya napakita. Kay daan naman siya nagbahad. Nga, kung mulakaw ko, kung masakpan, isod ko niya og sako, iya kong tago-toon og gihatag sa akong mama. Siguro di mo nga alis ka dahil pag nahuli kita. Pero hindi niya inakalang ang mapagbubunto na ng galit ng kanyang mister, ang kanyang nanay Lolita. May gusto bakit pala? Ang matanda, kritikal pa rin ang lagay ngayon sa ospital. Hindi pa nakakapagsalita matapos magtamo ng 43% superficial thickness burn sa mukha, ulo, likod, dibdib at tuhod. Pati ang kanyang baga at puso apektado rin daw dahil sa nalanghap nitong gasolina. Severe ang kanyang kondisyon. Ang classification kasi natin for burn injuries ay kung gaano kalawak yung inabot ng burns. Sa kanya ay 43% na total body surface area, meaning 43% na sakop ng kanyang balat ay naapektuhan ng burns. Naiyak po ako kasi bakit ganyan ang ginawa niya sa mama ko. Hindi naman siya ganyan eh. Ako kahibaw o naunsa siya nga, si mama man iyang gipahamuntan. Iya man ang inahan lugar kay asawa man ko niya, anak ako siyang inahan. Safety considerations, pag ito ay flammable liquid like gasoline, huwag lalagyan ng tubig kasi lalong kakalat. Cover lang na wet cloth para mapatay ang oxygen, mamatay ang apoy, at immediately dalhin sa hospital. Ang insidente, agad na i-report sa mga otoridad. Kaya si Ben, nakalaboso, nakakulong ngayon sa Carcar City Police Station. Ayon sa inisyal na investigasyon ng PNP, sinadya raw talaga ng suspect na sunugin ang matanda. At ang makapagpapatunay daw nito, ang hawak nilang ebidensya ilang sandali bago sinilaban si Lola Lolita. Sinabihan niya daw ito na videohan niyo mo yung lola mo. Nakita po ng bata na kumuha ng isang bote, nangamoy daw po ito ng gas. Tinawag niya yung pinsan niya, pero unfortunately hindi na nila naabutan. Yung naabutan na lang nila is lumiliyab na po yung biktima natin. Nakapanayam ng aming team si Ben at hindi niya itinanggi ang nagawa niyang krimen sa kanyang biyanan. Dala lang po ng gasolina. Hanggang ngayon, kahit hindi ko alalahanin ang patak din sa utak ang kamali. Pero pag nangyari, wala. Talagang wala sa isip. Plano jod niya para mawala na si mama guro pananglitan, wala na ko'y kasakaan. Malalim daw talaga ang galit niya sa kanyang biyanan. Kasi paano niya pumunta doon? Pumunta siya doon. Maisip nila, nagtulak-tulakan namin ng salita. Hindi nila maintindihan. Side ko, lahat binura nila. Wala akong magawa. Binubugbog kasi niya si Manang palagi. Pag mag-away sila, punta talaga si Manang sa amin. Tapos sabihan ni Mama, huwag ka lang umuwi, susit. Hindi niyo naman siya sinaktan. Matagal na yun. Noon, September.
matanda na si mama. Bakit hindi na lang siya, bakit hindi na lang niya inano si mama na iniwasan na lang niya si mama yung salita ni mama na kung masakitan man siya. Hindi naman talaga yung tama yung ginawa niya sa kapatid ko. Kasi yung ina, pag binubog yung anak, masaktan din yung ina kasi galing si malang sa ina niya di ba? Kaya masaktan din si mama pag binubugbog yung anak niya. May pasa dito. Napilay lang si Manang kasi ginano niya. Dahil sa nangyari, si Ben sasampahan ng kasong frustrated murder. Ito po ay umaabot ng 12 years and up to 20 years. At that time po, hindi po nakainom yung suspect natin. Hindi rin po under ng kung ano-anong gamot. Sane po siya that time. Pero para kay Suzette, ano nga ba ang mananaig? Awa para sa ina? O pagpapatawad sa kanyang mister? Di naloy ko kung mama naloy sa ko niya kay nasa prisuhan. Wala man niya hunang naadaan niya. Ug mabuhat to niya. Pero bisag unsaon pa nako galit, tigbabar niya po akong pagka-asawa niya kay siya may aman sa mga anak. Nga isag pasaylo nako, nanumpa nga dili na niya iyang usbon yang gibuhat nako. Wala man siya nag-usab, mao man siya po niyang gihimo nako. O mao na nga si mama na ining kuan sa ako ang pagkuan niya. Hindi ko talaga tawarin, Ma'am, kahit mamatay pa siya. Hindi ako patawarin niya. Hindi ko talaga tawarin, Ma'am. Samantala, bago pa man umusad ang paglilitis kay Ben, nagulantang ang lahat nung hapon nitong Huwebes. Si Ben isinugod sa ospital. Kahapon, yung suspect po natin nagtangkang magpakamatay gamit ang brush stick. Ran ako kay kanang gibarya naman ganyan na siya sa prisuhan. Siguro nagkuan siya kanang nagmahay siya sa iyang gibuhat, maong gibuhat pud sa iyang kaugalingon nga. Nung nalaman ito ni Suzette, agad siyang nagpunta sa presinto para alamin ang lagay ng kanyang mister. Parang ako siya. Kaya ko lang siya. Pwede ito mo ako. Pero sa ospital niya ito naabutan. Gihimo sa iyang ni mama siya naluoy siya mas kami dili mi ngayon maluoy niya kay iya man gihimo jud gituyuan niya si mama sa di may maluoy sa niya kay Na-commit na rin po siya sa BGMP Carcar City. Hindi na po na-cover ng PNP ang process na isasagawa ng BGMP pero hopefully po matuunan po ng pansin yung kanyang kalagayan. Sa mga manugang at mga in-laws, mas maganda na merong open lines of communication. Kung sa tingin natin may mga hindi pagkakaunawaan, mas maganda, step back. May gossip ako pala. Ang batas o hustisya hindi dapat inilalagay sa sarili nating mga kamay. At anuman ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng ating pamilya, bago pa lumalim ang hidwaan, daanin na sa masinsinang usapan. Huwag nang hintaying tuluyan na itong maglagablab. Imposibleng hindi ka raw madadala sa kanta ng viral singing duo ngayon na na-videohang nanghaharana sa mga pampublikong sasakyan sa Bohol. Ano kaya ang kanilang mga hugot? Kahit pa mga nagmamadaling pasahero sa terminal na ito sa Tagbilaran City sa Bohol, napapahinto kapag narinig ang kanilang tinig. Sa lalim ng kanilang hugot, biro ng iba, awat na, ang sakit-sakit na. Ikaw pa rin ang nais ko, ang dama ng puso ko, mahirap na biyain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Ulit-ulit sasambitin, sumisigaw ang damdamin. Mahal pa rin kita, iliw ko. Kaya ang ilan, hindi
maiwasang mapahugot sa kanila namang mga bulsa. Maganda yung combination nila. Feeling ko po, inaharana ako kasi lalaki po yun eh. Nag-assume na lang po ako na ako yung kinakantahan kahit hindi na po ako. Pero masakit po. Ang viral singing duo ng Tagbilaran, ang 19 anyos na si JR at ang 12 anyos niyang nakababatang kapatid na si Jundel. Ginagalingan ko kapag may video. Masaya rin ako kasi nahanap kami ng mga tao. Pangarap daw talaga ni JR na maging sikat na mga awit. Ito kasi ang nakikita niyang susi para makaahon sila sa kahirapan. Lalo pat nito lang nakaraang taon, sila'y nasunugan. Ito yung bahay namin nasunog. Wala kaming nakuha kahit ano. Ito po yung natayo namin nga bago na bahay na pistuhan namin. Mo ni mo kusina, mo ni rin among tulganan. Kaya wa man may kutson ron kay sauna nasunog among balay doon sauna di mo nang wala na may kayo gamit dire. Kami po kami sa school, pagdating namin wala na kaming bahay. Naubos po yung lahat ng gamit namin, ma'am. Lahat ng pinaghirapan ng mga anak ko, ma'am, naubos lahat. Pati mga medal na iniingatan nila, ma'am. Wala na lahat. Naulat ko dahil naghirapan ko yun para makuha ko yung medal ko. Kaso, masunog na. Kasamang naabo sa sunog ang 2 gitara ni JR. Mahal ko po yung gitara ko kasi matagal na yun sa akin. 10 years na yun tapos sinunog lang. Para makatugtog, ang tatay nilang si Rodelito nagsumikap na makapag-ipon para mabilhan ng bagong ukulele si Jundel. Dahil po sa ukulele ko, lumakas yung loob ko na kumakanta sa maraming tao. Nagutang po ako para makabili ako ng gitara bago. Malaking tulong na po sa akin na may gitara akong bago kasi magagamit ko na sa pagkanta ko. Kaya ganun na lang kasigasig ang dalawa sa pagkanta. Kahit pa makipagpatintero sila sa mga sasakyan. Di maamin ng damdamin na ngayon wala ka na sa aking building. Araw-araw ang dalangin ay mayakap kang muli at mangkin. Sa kabila nito, may iba na parang hindi raw sila naririnig o nakikita. May magalit kasi huwag daw silang kantahan. May bus naman, wala daw kaming bukas dyan. Sabi naman, iba huwag kayong magmilabot. Yun lang ang paraan para bumangon yung buhay nila. Sunod naman silang dumayo sa beach na ito sa Panglao kung saan mas maraming turista. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig ko'y nababalik? Ba't ikaw na nasaktan kita ng labis? At sinabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka. Bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, umiliw ko. Thank you! May future sila sa music. Nung nag-duet na silang dalawa, parang nagagamangha talaga. Matapos ang halos 4 na oras, kota na sila. Kung wala sa kalye, sina JR tumutulong sa trabaho ng kanilang magulang. Nagtitinda lang po kami ng lupa. Marami naman kaming suki noon. Kaya lang, nung nasunog yung bahay namin, ma'am, nasama yung mga contact number. Kasama ng cellphone. Ngayon lang kami naghirap ng ganito, ma'am. Araw-araw po kami kumukuha ng abono, garden soil. Kano po isang sako niyan? 100 po. 5 sack yung isang araw pag may delivery. Pag walang order, pag hindi sapat po, aalis po ako ng gabi. Kumakanta ko na madaming tao. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik?
wag na raw magtaka kung may talento ang magkapatid sa musika. Mana lang daw sila sa kanilang tatay Rodelito at nanay Rosalie. Nahilig po ako sa music dahil sa mga parents ko. Yung anak kasi ako, meron na kaming mga gitara. Tinuruan ako ng maayos yung paano gawin yung boses mo. Gitudloan ko sa papa hatod karon makamao ko. Ako sang gitudlo sa akong mga anak sa akong paggitar. Ala-ala. Pati na taste sa music, namana ng magkapatid sa kanilang mga magulang. Kaya ang madalas nilang kantahin, mga 90s na OPM o Original Pinoy Music Hits. Yung lyrics po, yung nasulat nila. Tapos binabasa ko. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabalik? Ba't ko na nasaktan kita ng labis? At ang isa nga sa kanilang paborito, ang hit song noong dekada 90 na Mahal Pa Rin Kita ng OPM rockstar na si Paul Sapiera. Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na, dayain na, isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad ba ako? Mulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, umiliw ko. Si Jundel, kahit 12 anyos na, nasa grade 2 pa rin. Kasi nung bata ko, nahiya ko. Hindi ko pa natutunan ng mga pang-eskwela. Masipag po siyang mag-aral at hindi lumiban sa klase. Siyempre, natuwa ako dahil sa mura nilang edad, alam na nila na kung paano sila kahit konti makakatulong sa kanilang pamilya. Habang si JR, nag-aaral ngayon ng ALS o Alternative Learning System sa elementary. Nakanta ko ng teacher ko, sabi niya, maganda yung boses ko. Sobrang natutuwa po ako, ma'am, dahil alam ko na isa itong paraan makapagbabago sa kanilang pamumuhay at lalo na din sa kanyang pag-aaral. Ikaw pa rin ang nais ko. Matagal na naming pangarap yun na, na makilala kami sa mga tao na yun pala yung talent namin na magagamit namin balang araw. Sisikat din sana. Samantala, para kahit papaano makatulong sa muli nilang pagbangon, ang City Social Welfare and Development ng Tagbilaran naghandog ng gamit sa bahay at grocery para sa pamilya ni na JR. Nay tables, nay chairs, then naapod tayo mga groceries, o naapod tayo mga unlan o mga sinina. Hinandugan din sila ng scholarship. Malipayon mi nga mabalitan ninyo nga sa inyong pag-eskwela sa kolehiyo, kami nang bahala. Libre na. So congratulations! At para hindi na nila kailangan pang magtanghal sa kalsada, may isang resto bar sa Bohol na nag-alok ng regular gig para kay JR. Nagbibigay po sa inyo ng pagkakataon na makaperform po dito sa aming resort. At sinabi ko sa'yo na kaya ko limutin ka. Nung gabi ring yon, nagbigay ng sample ang magkapatid sa kanilang mga customer. Ikaw pa rin ang nais ko. Damang-dama ng puso ko, mahirap na, dayain na, isip at damdamin. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pag-awit, may isang pamilyar na mukha ang bumungad sa screen ng karaoke. Uy! Hi, JR. Hello po. Walang iba kundi ang OPM rockstar at Mahal Pa Rin Kita hitmaker na si Paul Sapiera, live from America! Hi, Jundel. Napanood ko yung video nyo, sumisikat na kayo, Salamat po sa kanta na yung ginawa mo para sa lahat. You're making it popular again. Nagigitara ka, di ba, JR? Opo. I hope you, Jundel, should learn how to play guitar as well. Para dalawa kayo. Hindi po.
Yera na yan! Kaya ang magkapatid, hindi na pilalagpas ang pagkakataong makasing along ang kanilang idolo. Di maamin ang damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay mayakap kang muli at maging. Sabi ko sa'yo na kaya kong limutin ka, bakit ngayon hinahanap kita? Ikaw pa rin ang gusto, damang-dama ng puso ko. Mahirap na tiyakin na isip at damdamin. Alright. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad pa ako. Mulit-muling isasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita o hiling ko. Oh, diba? So cute. Thank you guys. Thank you so much. Nice bro. Thank you. Pag-aralan nyo kung paano mag-compose ng sarili nyong kanta para makapag-record kayo. It's very promising. You're very young and you have what it takes. Alright? Ikaw pa rin ang nais ko, ang dama ng puso ko. Sana kahit pa sa isa lang kanta, mabago ang buhay nila at maging mga susunod na rockstar. Ikaw pa rin ang nais ko, damang-dama ng puso ko. Mahirap na tiyain ang isip at damdamin. Ikaw pa rin ang hanap ko, mapapatawad pa ako. Mulit-muling isasambitin, sinisigaw ng ang damdamin. Mahal pa rin kita o hiling ko. Maglaba? Hindi biro. Pero ang nagpapagaan daw sa maghapong pagkusot-piga ng mga misis sa Leyte, ang mga kabanding nilang eel o igat. Kung ang mga eel o igat, kalimitang hinuhuli para lutuin at kainin. Lami siya. Dito sa Barangay Santa Fe, sa Matalom, Leyte, ang mga igat, kanilang pinaka-iniingat-ingatan. Hindi hinuhuli, hindi pinapatay, at lalong hindi kinakain. Kanila pa nga ito, kinakaibigan. Ang mga igat kasi sa kanilang mga sapa, itinuturing nilang mga tagapagbantay. Pinaniniwala ang mahiwaga at parang may dala raw himala. Ano bang meron sa mga igat dito sa Matalom, Leyte? Si Nena, taong 2005 pa lang daw, naglalaban na sa sapa. Kahalubilo ang mga igat o kasili kung kanilang tawagin. Lagi ako dito, yung kasili, lagi ko na siyang kasama. Natutuwa talaga ako sa kanya. Ito ang kasili namin. Malambing sa mga tao. Parang nagpapansin sa amin. Naano pa nga yung paa namin. Daan-daanan ba niya ang paa? Wala ko, bahala, di ko maligo. Gusto ko maligo, eh. Parang bata nga, sarap kurutin ba? I-picture na si Jessica Soho. Picture sa Jessica Soho.
Sa tuwing naglalaba si Nena, nakikipag-bonding siya sa mga igat. Oh, siya ang una kong hinahanap. Titingnan ko dyan sa gilid. Bigla naman siyang lumalabas. Pag nandito ako, nawawalan ako ng pagod kahit marami ako nilalabahan. Parang kapatid na kami niyan. Pinangalanan pa nga nila itong Cassie, short for Kasili. Cassie, asara ka. Gawas na di anak mama. At parang may dalang buenas din daw sa kanya si Cassie. Simula nung na-friends ko siya, ang mga labada ko dumami. Nagpaaral ako ng college sa anak ko, yung panganay ko sa paglalabada lang. At kung ang mga eel, specialty sa mga kainan, ang mga igat sa sapa ng Santa Fe. Sa amin dito, kahit maraming isda dyan, hindi yan may ginagalaw. Sila pangaraw ang nagpapakain sa mga ito. Lighan po isda. Kagaya ng tindera ng barbecue na si Teresita, may pasalubong palagi para sa mga igat. Binibilhan namin ng manok. Pero ano itong si Cassie? Choosy, ayaw kumain ng gulay. Gulay ang natin sa kanya. Sumunod si Cassie sa kanya. Kinagat siya dito. Ginamos. Minsan pinakain namin ng ginamos. Talagang nidinura talaga niya. Nagtawanan niya kami. Buti ka pa kasi. Baboy yung ulam mo. Kami ginamos lang sa amin. Ari kasi. Kaya kapag may party o handaan sa kanila, ang mga alaga nilang igat, lagi raw nilang ipinagbabalot o pinagsasyaron. Uy, nila nito itatapon. Lalo na yung mga matataba. Ibalot natin to. Dalhin natin ni Cassie. Urot ng kasi. Ipakita ang kamot kay para mura jud ang nakuha ba. Natutuwa talaga ako pag nahawakan ko siya kasi ang sarap talaga, parang ang sarap yakapin kaya ang lambot niya. Pati ang anak ni Teresita na si Mary, napamahal na rin daw kay Cassie. Ay, Cassie! Binidyo ko po sila kasi naaliw po kasi kami sa kanila kasi bihira lang po yung mga kasili na makipaghalubilo ng mga tao. Nag-comment po kasi na mabuti dyan sa inyo, hindi po yun ang nalalaban. Pero meron ding ibang nababahala. Bakit daw po kami naglalaba doon? Baka po si Cassie ma-poison ng sabon. Hindi naman po siguro sila ma-poison kasi ilang years na po yun sila dyan. Tsaka po, running water po yung tubig dito. Yung sabon po, flow lang po. Sa itinagal-tagal din ng paglangoy-langoy nila Cassie sa sapa, wala rin daw ni isa na nagtangkang hulihin sila. Pag may mag-attempt po na kumuha sa kasili, aawayin po ng mga labadera. Ang mga residente kasi rito, naniniwalang mahiwaga ang mga igat sa kanilang sapa. Itinuturing na tagapagbantay. Sa ibang bayan, natutuyuan sila ng tubig. Kami dito, hindi natutuyuan kahit anong init ng panahon. Sa itong tuiga nga, mga siyam kabuwan tuwa doon na mahubas. Mga magtaga-ubang lugar, maabot diha kay manglaba, magkaos. Pero bakit nga ba maamo o malambing pa ang mga igat sa sapa ng Santa Fe? They're being cultured and meron din silang instinct. Marunong din silang mangilala ng mga tao. Madalas silang makita, nag-aalaga sa kanila. In that place, they are being pampered. Hindi naman po siguro malaki ang impact sa kanila, but it can cause stress to them kasi the fact na natatouch natin yung katawan nila. So it depends upon the pressure na binibigay natin sa kanila. Kung ang mga igat po ay nandoon ngayon, ibig sabihin, maganda po ang environmental condition ng lugar. The water is free-flowing. Yun po siguro yung dahilan kung bakit yung mga residue hindi gaanong nakaka-apekto doon sa health condition ng mga igat. Ang creek sa Sitio Tabang, malapit lang sa dagat. And hindi talaga siya mawawala ng tubig. I don't think iko-connect po natin doon sa presence ng kasili. Hindi kita. Kami naghimo na po ordinansa na itong last meeting na mo, ahonin nga agsidya magpabili na diha nga di mahilaptan og tao kay oras nga ma-approve ang mga ordinansa dihang napita. Posible maghimo mig tuan ka ng mga penalties. Oras nga dunay magpasipa, dunay mokuha sa igat. Hiling ko sa dito, sana walang magkuha sa kanya. Kailangan hayaan natin siyang dumami. Kung meron silang pagkain nga dala, pwede pakainin. Basta hindi lang gagalawin. Ari kasi. Ang pagmamahal ng mga tiga Santa Fe sa kanilang mga igat, maihahalin tulad daw sa biyaya ng kanilang sapa. Overflowing! Picture na si Jessica Soho! Ngayong 2025, sila raw ang in.
ang kanilang pauso. Pantalon na sa sobrang luwag, akala mo tuloy mahuhubo. Meron pang pabandana. At ang tawag sa kanila, geng-geng. Sino bang hindi mapapalingon kapag nakita sila? Grupo-grupo kung rumampa. Tila sinakop na nila ang mga mall, parks, pati na kalsada, habang ifiniflex ang kanilang mga OOTD o Outfit of the Day. Hello! Outfit check! Ang kanilang mga pantalon, baggy, ang damit, oversized, at ang accessories, slay! May mga impressed. Nakakaganda ng paningin. Pasawa ko noon, kanya lang damit niya nung boyfriend ko pa siya. Meron din namang mga hindi natutuwa. Hindi magandang ehemplo sa mga kabataan na sumuot sila ng mga ganyan. Lalong-lalo na mga lalaki yung nakasuot na nakapalda. Move over, mga Jejimon at Hype Beasts! Dahil sila na raw ngayon ang mga aesthetic, ang tawag sa kanila, geng-geng. Ang geng-geng, slang na salitang gang. Pero paglilinaw nila, hindi sila naghahanap ng gulo ha. Pare-pareho kami ng damit para astig. Gaya na lang ng geng-geng na ito mula sa Apari sa Cagayan, ang Boss Fit. Ang tumatayong bossing ng Boss Fit, si Jonald. Yun kasi tawag nila sa akin dito sa aming lugar po yung Boss Nald po. Yun po. Tapos and then yung fit naman po, nakuha po sa outfit po. Para fit o pasok ka raw sa kanilang grupo, dapat carry mo raw ang kanilang pormahan na ayon sa kanila, inspired daw ng Y2K o Year 2000 fashion. Pag sumali sila sa Boss Fit, kailangan lalapag nila muna yung outfit nila sa akin and then haluan na rin yung mga accessories pa para swak sa mga damit nila. Para sa mga nangangarap mapabilang sa kanila, heto na raw ang paraan, makinig ng mabuti. Number 1, maging bukas sa lahat ng kakaiba. Ang mga geng-geng mahilig daw mag-mix and match at mag-experiment ng kanilang mga susuotin. Gaya ang iba sa mga lalaki nilang miyembro, ang napagdidiskitahang isuot, palda, gaya na lang ng tinitingala nilang style icon na siya raw pasimuno ng lahat ng ito, ang social media influencer na si Hiel the Great. Nag-viral po kasi yung style niya nung nasa GC siya po na nakapalda po. Yun po nagsimula lahat. Dahil aminado silang medyo magastos ang kanilang over-the-top na outfitan, kanya-kanya sila ng diskarte para ito ma-pull off. Number 2, ukay mastery. Kung gusto mong maging geng-geng, kailangan bihasa ka sa pagpili ng ukay-ukay. Hindi kailangan mamahaling brands, basta pasok sa lasa. Usually po, binibili namin po online, tapos pag kulang naman po sa budget, nag-ukay po yung mga kasamaan ko po. At dahil it's giving throwback at vintage ang kanilang vibe, pumapara-paraan sila. Yung ibang members ko po, kinukuha po nila sa mga lolo or parents nila po na yung mga luma po and then pinapa-customize po nila. Kahit na mainit, dapat tiis ganda rin daw sa ngalan ng fashion. Number 3, laying like a pro. Ang pagle-layer ng damit ay kailangan sapat, hindi masyadong magulo at hindi masyadong plain. Kahit po na medyo makapal yung mga damit nila, hindi naman sila naiinditan. Bolder sila ngayon. Naging balance yung comfort nila kahit na naka-layer. Since light layer naman siya, akma pa rin sa klima natin. Number 4, accessories are key. Magsuot ng mga chain, sunglasses, hats, mas marami, mas masaya. At panghuli, walk with confidence. Hindi sila maniniwala sa'yo kung ikaw mismo ay duda sa sarili mo. Natutuwa lang po kami sa mga outfit namin, kaya po ganito yung mga suot namin. Nito lang daw Nobyembre nung nabuo ni Jonald ang Boss Fit. Nag-post muna pa ako sa Facebook kung sinong sumali sa grupo ko. Tapos may mga nag-PM na po sa akin. Ngayon, meron na silang 70 miyembro na nagtitipon-tipon tuwing linggo para mag-photoshoot. Yung una po naming photoshoot po sa mall. Pero ang kanilang photoshoot, sariling sikap. Sila-sila lang din kasi ang pumipitik o kumukuha ng kanilang litrato. 1, 2, 3, go! Gayunman, may ibang nangmamata sa kanila. Sinasabi sa amin na, ay nagkalat yung mga parang bali po. Kailangan na punta sa mental hospital. Masakit din po yung mga sinasabi nila sa'yo pero inayaan na lang na po namin.
Mahalaga na nagkakaroon tayo ng strong self-worth. At ito ngayon nade-develop pa lang sa isang adolescent na stage. May tinatawag na konsepto ng resilience. Ito yung kailangan nilang matutunan. Ito yung kakayahan ng isang tao harapin ang negative feedback nang hindi naapektuhan ang tingin niya sa sarili. Ang importante raw para sa kanila, nakahanap sila ng grupo kung saan nila malayang na ipapahayag ang kanilang mga sarili. Dati po, yung ibang members ko maiyain, nung sumali po sila sa Boss Fit, nabuboost po yung confidence sila na hindi na sila maiya na mag-outfit po sa sarili nila. Si Sarian, aminadong shy type talaga noon. Madalas daw kasi siyang mabuli. Dahil po sa sakit ko po sa pusod, na papahiya po ako. Hanggang sa may nagreto sa kanyang sumali sa grupo. Napakilala po din yung pinsan ko sa akin yung mga Boss Fit. Na-encourage po ako na sumali. Nafe-feel ko po na parang comfortable na po ako sa kanila. Like hindi po nila ako ginajudge kung anong meron sa akin. Saan naman galing ang kanyang outfit? Ito pong damit ko is galing po sa online shop. Binibili ko po pag yung ipon ko po sa baon. Hindi lang din daw nila tinuturuan ng kanilang mga miyembro kung paano pumorma, kundi kung paano rin makaiwas sa masasamang gawain. Isa rin po sa maganda sa Boss Fit, naiiwasan na yung ibang kabataan na magbisyo dyan, mag-alak. At sa mga nanghuhusgang mga tambay lang at pariwara ang mga geng-geng, nagkakamali raw kayo. Ang isang ang miyembro ng Boss Fit na si Stephen, hindi lang daw slay sa pormahan, pati na sa kanyang pag-aaral. Si Stephen kasi, honor student. Nag-aaral naman po ako ng mabuti at nagiging honor student pa rin po kahit sumasali sa ganito. Bago maging geng-geng, basic lang daw noon ang pormahan ni Stephen. Hanggang natuto raw siyang mag-explore. Nung nagsimula akong magsuot ng palda, medyo nahiya din ako na lumabas kasi baka nagtataka rin sila ba't nakapalda yung mga lalaki. Wala silang karapatan na i-bash tong outfit ko kasi hindi rin naman sila yung bumibili nito. Kaya confident na siya ngayon. No cap, puwera bola. Ilalabas din namin to kahit saan dyan, sa mall, sa simbahan, dito sa parke. Malaking impluwensya po sa bawat grupo na ma-express ang sarili nila. Sa linggong ito, ang mga miyembro ng Boss Fit muling nagtipon-tipon sa isang park sa Apari. Nag-imbita ang aming team ng isang event photographer para sa inyong pictorial. Talaga, sir? Yes! 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 Saya-saya po kasi first time po namin makaranas ng photoshoot. Ang fashion statement ay nagpapakita ng openness. Sometimes when you do a fashion statement, parang counterculture, parang hindi ka sumasabay kung ano yung fashion na typical na norm na fashion ng panahon na yon. Itong gang-gang fashion na parang ang labo ng fashion statement, and yet ang mga kabataan ngayon are enjoying it. Damit lang nila yan at mas mabuting makilala ang tunay nilang pagkatao. Hindi ba't bawat henerasyon naman may kanya-kanyang paraan talaga para ipahayag ang kanilang sarili at estilo. Walang basagan ng trip! Meron na naman pong panibagong kaso ng baby switching sa Davao, kung saan dalawang inang nagkasabay manganak sa ospital, nagkapalitan di umano ng inuwing sanggol. Nakita ko yung sarili ko kasi magkasing mata kami. Morena din siya, morena din ako. Pati yung hibla ng buhok, kasing hibla ng buhok ko. Magkahawig na magkahawig talaga kami. May probable cause nga na nagkapalit niya yung bata sa ospital. So pagkapunta namin doon, tinatanong nila kami, kukunin niyo ba siya? Lingkod na, upo na, lingkod ba? Aray. Nakita ko yung bata, abot. Sabi nila, kahit na hindi DNA, ito yung atin. Kiss na lang, kiss na lang, kiss na lang. Nung nakita ko yung anak ko, una, ganun siya, ang tapang yung tiningnan kami. Sorry, mahal na mahal kita. Yun yung tandaan mo, kahit na alam kong hindi na ako nagmamayari ng puso mo.
March 22, 2020, kasisimula pa lang ng pandemya, isinilang ng 33 anyos na si Margie ang kanyang panganay na si Camille, hindi niya tunay na pangalan, sa isang ospital sa Davao Oriental. In-accommodate naman ako ng mga nurse attendant at saka doktor kahit kasagsagan niya ng pandemya. Very normal and very healthy ako that time. Yung pangalan na ibinigay ko sa anak ko is ang kahulugan noon ay beam of cleansing sunlight. Nagkaroon ako ng direksyon nang dahil sa kanya. Solo parent din po ako. When I was pregnant, I was fully abandoned. Siya yung source of strength ko. Ipinangako ni Margie sa sarili na bubusugin niya sa pagmamahal ang kanyang anak. Pagkasilang, hindi raw agad nakita ni Margie ang kanyang sanggol. Hindi kasi pinapakita yung mukha ng baby. Nayakap ko lang siya. Nakita ko lang ang mukha ng baby ko. Andoon ako sa ward. Pero may napansin daw na kakaiba si Margie nung ibinalik sa kanya ang baby. Iba ang kulay ng lampin nito. Yung franela na prepare namin is color blue. Pero yung suot ng baby na ibinibigay sa akin, luma na franela na color pink as well as yung inner niya, parang pinaglumaan na. Pero hindi siya big deal. Nag-assume din ako na lalaki yung kasabayan ko. Kasi usually dati sa hospital may color coding eh. Pag babae, pink. Pag lalaki, blue. Ang ina naman ni Margie na si Gina, meron ding napuna. Pagkakita ko, sabi ko, G, bibitag, ano to? Teka, bakit mauton? Ang nakalagay mauton. Yun kasi sa Bisaya yung mauton is dugyot or pangit. May nurse na dumaan. Sinabi ko lang na, Ma'am, bakit iba itong suot ng anak ko at bakit iba yung tag? Liningon lang ako na parang walang narinig. Tapos umalis. Sabi ni nanay, baka pinagtripan lang to ng nurse o baka dahil lang to sa suot kasi medyo lumak. Gayunpaman, ipinagkibit balikat lang nila ito. Inuwi pa rin ni Margie ang sanggol sa kanilang bahay sa Davao Oriental. Si Camille, 4 na taong gulang na ngayon. Masayahin na malikot. Bibo talaga siya na bata. Sobrang mahal ko. Napaka-clingy din yun. Halos hindi humiwalay sa akin yun. Sobrang malambing siya sa amin. Pagpagod ako, minasahin niya ako. 1, 2, 3, 4, 5. Dahil nag-aaral pa si Margie, katuwang niya sa pagpapalaki kay Camille ang kanyang mama Gina. May masustansyang pagkain, may vitamins, may check-ups kung nagkakasakit. So, naka-private school siya ngayon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, si Gina may ipinagtaka. Kung sa physical appearance, hindi naman talaga siya resemblance sa amin. Ay, siya maputi. Look at our skin. Morena. Siya singkit. Kami naman mga fierce look. Siya kulot. Tapos kami mga straight. Kahit kampante ako na apo ko yun, sa puso ko may hinahanap talaga ako. Hindi mapalagay si Gina sa kanyang kutob, lalo't minsan na raw niyang napanood dito sa KMJS ang mga naunang dokumentadong kaso ng baby switching sa Pilipinas. Sabi ng nanay ko, baka may probable cause nga na nagkapalit niya yung bata sa ospital. Ang pagdududa na palitan ng pag-iisip hanggang naalala ni Margie na may kasabayan siyang nanganak sa ospital. Nakita ko talaga, dalawa kami. Yung babae doon, mataas yung dugo. Hindi ko nakita yung mukha ng babae. Natatandaan ko lang is yung address. Kasi tinanong siya ng attendant, dalawang narinig ko, Likop or Limot. May narinig ako, Nay, sa Limot, Tarragona, nag-i-exist, ganyan yung mga apelyido. Pero doon sa pinakabundok, ay hindi pala mauton. So, kasi magkatunog. Para mas mabigyang linaw pa ang kanilang haka-haka, Mayo nitong nakaraang taon, nakipag-ugnayan na sina Margie sa pamunuan ng ospital, ang Davao Oriental Provincial Medical Center. We received the email May 20, 2024, 4 years after sila nanganak dito because nanganak sila si Mother A March 22, 2020. That was the start of the pandemic. So right from the get-go, we communicated through email sa kanya. Nung nalamang posibleng nagkaroon ng baby switching sa kanilang ospital at sa ikakapanatag na rin ng loob ng lahat, si Margie at si Camille isinailalim sa DNA test. Nalaman namin August 18 na nag-negative kami sa DNA. Therefore, I am not a biological mother of my daughter. Umiyak ako ng yung walang boses sa tulang luha eh. Biglang gumuho yung mundo eh. Nagsimula ng maghalongkat niya ng record. It was Esmeralda. Pinakita nila sa akin yung Facebook. But I am not allowed to chat. Nagkaroon ng agreement na trust the hospital to do the process, to do the negotiation silently. We were constantly in communication. September, nag-meet na naman kami. That was the time that we were able to identify and gave her the identity of Mother B. Kasabayan niyang anak. Actually, 10 minutes apart sila. One
gave birth at 8:14 and the other one gave birth at 8:24. Ang posibleng nakapalitan ng sanggol ni Margie, taga Davao Oriental, na 2 oras ang layo mula kina Margie. Ang daan, malubak. Kinailangan ding mag-trek ng aming team ng halos 20 minutos bago narating ang bahay kubong ito. Dito, sinalubong sila ng isang babae, si Esmeralda, na siyang hinihinalang nakapalitan ni Margie ng anak. Nakabuntot sa kanya noon ang isang batang babae, si Hazel. Hindi niya rin tunay na pangalan. Mahiyain ito at ilag sa mga tao. Dito ka. Diyan ka kay mama? Diyan ka? Gusto mo diyan? Pagtatanim ng gulay at mais sa bundok ang kabuhayan ni na Esmeralda. Uban-uban magwina siya sa kuwa, wa kami pangitaon niya. Magtabang-tabang siya. Hirapan jud kami kay kibali kuan man gud namo. Dili gud namo kaya mga kuan kay kibali mais-mais lang na ang mga gingon nga lubi di gud ingon nga lubi nga dagkan. Pare-pareho mang babad sa araw sa bundok. Mas malinaw pa raw sa sikat ng araw na iba ang itsura ni Hazel sa 5 niyang mga kapatid. Kaya ang mata, din ako, murag singkit akong mata. Pili po ka parehag buhok kay baga kong buhok, kung na siya nipis magbuhok. Kita na ako sa mga anak, kay nakita yun ako. Ako yun ang bata. Na kay na magod sa ako yung nagkuhan ato. Ikaw yun na. Naman po na sila nga, kuan, kanaang kuan, lahi man kag kuan. Mag ana-ana ba, ko, hisamok po pagilo mo diha, kay dili man na kuan ana. Pun ko niya, kung nga, dili na kuan, anak gid na ako siya. Sa pagpananaw na ako, murag liwat po sa iyang kuan, sa akong mama. Hanggang nitong nakaraang taon, dinalaw si Esmeralda ng mga taga-ospital kung saan siya nanganak. So na ay posible nga mag-change. Murog ko na mo, laban ko nga dili. Nabuwa mo sa mo, na ako maning anak ko niya, ari-ari lang din yung diriya nga. Dili ko makakawag ka na mga istorya nga sayo pa diriya. Sulungan naman tali rin ana. Murag feel good na ako na, dili, murag ako, ano ko ba, murag na masyak gani ko. Medyo hesitant sila to have the DNA test done. They promised to come back pag makausap na nila si Mother A. We communicated with Mother B. We asked them to come back to the hospital twice. Hindi sila bumalik sa hospital because they believe their daughter B is sa kanila talaga yun. That's why hindi sila magpa-DNA test. Time to time, nag-update naman sila, hindi pa daw mapuntahan doon. Malinaw naman na sinabi ko sa kanila na hanggang December lang talaga yung binibigay namin ng hospital to negotiate, pagkitain kami. Tapos, wala pa din. Iniisip namin kung KMJS, lumapit na kami. Noong December, we finally decided na puntahan na talaga sana sila sa bukid nila, si Mother B. But our staff advised us against doing it kasi maulan during that time. And it's very dangerous. Kaya, sina Margie na mismo ang gumawa ng paraan para personal na sadyain si Esmeralda. Kasama ko yung tsuhin ko na pumunta doon. Siya yung nag-guide sa amin. Ari si kuan Marjorie diri pag abot sa bata, tanaw siya sa bata, nga naman siya nga, murag na kuan siya ba, impitig sa dugo gud siya, sikra siya hilak. Ning ana man to siya nate, gyud na siyang anak lung ko, ha? Imong anak? Wala, murag na siya, wala ko nakaistorya ato no. Hello? Kamukhang kamukha. Morena, medyo chubby, matangkad, tapos kakulay, kabuhok din. Hanggang sa makita na ni Esmeralda ang litrato ng posible niyang anak. Katapos naigipakita nga picture nga anak lagi nga mao ni tan-awa ni siya te nga kuan ning ani murag kapareha gyud ninyo ni siya sa iyang imong anak. Ang napansin pud nako ang kanaang mata niya, ang kanaang iyang buhok, na iyang kanang kutis niya na pagka puti gyud siya. Nakurat kung gitanaw ra nako siya. Magbago kaya ang isip ni Esmeralda at makipagtulungan na siya kay Margie na malaman ang katotohanan. Kuha sa iya, nagpadako sa iya niya. Yung anak manggaling na, murag masyak ko ba? Paano na ang mga anak na pareho nilang minahal na ngayon meron ng mga muwang? Masakitan po ko kumawala sa ako siya. Magtawag-tawag, magmama, dali na ma. Parang gagid na ko siya. Wala kong mabuang. Sorry. Kasi kung pinansin ni mama yung mga small details, nasa akin sana ngayon. Mahal na mahal kita, yun yung tandaan mo. Kahit na alam kong hindi na ako nagmamayari ng puso mo. Kung DNA test ang tatanungin, kumpirmado nga kayang nagkaroon na naman ng isa pang kaso ng baby switching sa Pilipinas.
Ikaw kaya, handa ka bang isoli ang pinaniniwalaan mong anak kung may ibang magsabing sila ang tunay nitong magulang, lalo't napamahal na ito sa'yo ng husto? Ay, gusto na ako na ipadiin ng bata kung ibalhan ba gyud nga ako aba og dili. Walang bitawan dahil ang pagpapatuloy ng kwento ng pinaghihinalaang nagkapalitan ng mga sanggol. Kung ano mang magiging resulta ng DNA, handa naman ako sa dalawang probability. Kung positive man kung negative, andam kung udawat. Mamaya na! Dalawang sanggol na ipinanganak sa isang ospital sa Davao Oriental taong 2020, pinangangambahang nagkapalit. Ang isa, si Camille, hindi niya tunay na pangalan. Nakaisa-isang anak ng single parent na si Margie. Nakita ko yung sarili ko kasi magkasing mata kami. Pati yung hibla ng buhok, at kasing hibla ng buhok ko, morena din siya, morena din ako. Magkahawig na magkahawig talaga kami. At si Hazel, bunso sa 6 na anak ng mag-asawang Esmeralda at Leonardo. Kung samok po pagilo mo diha kay dili man ako anak. Kung ko nga dili na ako anak gid na ako siya. Oo, nakuha gid na ako. Hanggang sa ipakita ni Margie kay Esmeralda ang litrato ng posibleng tunay nitong anak. Naigipakita nga picture nga ang anak lagi nga mao ni tan-awa ni siya te nga kuan ani murag papareha gyud ninyo ni siya sa iyang imong anak. Ang napansin pud nako ang kanaang mata niya, ang kanaang iyang buhok, na iyang kanang putis niya, na pagka puti gyud siya. Nakurat kung gitanaw ra nako siya. Para raw natunaw ang puso ni Esmeralda. Nagdesisyon siyang makipagtulungan para malaman ang katotohanan. Gusto na ako na ipadiin ng bata kung ibalhan ba gyud nga ako aba og dili. Ang dalawang ina nagdesisyong ipakita ang hawak nilang mga anak sa isa't isa. Sige na, lingkod na, upo na, lingkod ba? Aray. Your sister, can you see that? Yung sister, and go, if you want to. Kiss na na. Akong ibati, anak na ko siya. Anak ko, nakita na ko siya, murag na anak ko, malipay ko sa kuan. Hindi, come to at tita. Ang your tita. Naulaw. Sige lang, normal siya. Dali lang. Ikaw, Diyos ko, mas bugat na sa kong anak. Saya, pero may halong guilty. Kasi unang kita ko, balak anak ko yan eh. Hanggang ngayon, andun pa din yung nararamdaman ko eh. Sa hospital naman, pinakagusto ko, maging accountable kayo sa mga actions niyo. Mayroon na kayong mga damage, ang dami yung nasaktan. Ang posibleng i-file ng mga pamilya sa ospital in case na ma-prove talaga na ang negligence ay nasa ospital. Meron pong criminal, meron pong civil. Pagka-criminal case, intentional po. May pagkakakulong po talaga ito. Kapag civil case po, nagkapalit talaga accidentally, wala pong nakukulong. Ito po ay depende po sa damages na natamo ng victim. Ang pamunuan ng ospital, nakausap na raw ang naka-duty na nurse nung nanganak sina Margie at Esmeralda sa ospital. Since hindi pa naman tapos ang DNA testing, everything is pending. But they already know of the possible consequences na mangyayari. So kami, since we are run by an LGU, all we can do as a hospital, as a unit, is for recommendation kung ano ang posibleng mangyari sa kanila should it be proven na may baby switching talaga. Number 1 is possibly suspension. Number 2 is removal from work. Nung nalaman namin yan, nagkaroon ng meeting yung lahat ng mga nursing supervisors and the staff of the delivery room. We reviewed the policies and the policies were intact. As soon as the cord will be cut, immediately skin-to-skin contact yan. That is where you are going to tag the baby sa ankle niya. So yan yun, in-strengthen namin ngayon.
But at the end of the day, I hope that the resolution to this is we will be able to protect the children involved. Kami, from the part of the hospital, will continue to improve our services. And if proven na mayroong baby switching, I will make sure na hindi ito mangyayari ulit. Para malaman kung nagkaroon ba talaga ng baby switching sa ospital, nitong Miyerkules, sumailalim na ang dalawang pamilya sa DNA test. Una, maternal testing sa pagitan nina Esmeralda at Hazel para malaman kung sila ba'y mag-ina talaga. At cross-match DNA naman sa pagitan ng dalawang ina at ang hawak nilang mga anak. Kung ano mang magiging resulta ng DNA, handa naman ako sa dalawang probability. Positive man kung negative, hanggang pumudawat ang kuan sa solid. Kay sorry. Kasi kung pinansin ni Mama yung mga small details na sa akin sana ngayon, mahal na mahal kita. Yun yung tandaan mo. Kahit na alam kong hindi na ako nagmamayari ng puso mo. Alam namin, gusto ko. No matter what happened, mahal na mahal ko siya. Kasi siya yung bata na pinalaki ko, siya yung bata na pinasweet ko, siya yung bata na pinagpuyatan nang hindi makatulog sa gabi. At kahit anong mangyari, ilalaban ko siya. Kasi pwede naman magiging anak kahit hindi mo kadugo. Pero kahit wala pang resulta ang DNA tests ng mag-iina, sina Margie at Esmeralda, meron ng kasunduan. Wala talagang solya na mangyayari. Kasi iniisip din namin yung kapakanan ng bata eh. Nasa building memories na kasi yan eh. Kung tutuusin yung sa edad na yan, nakakaalala na yan. Alam ko namang hindi pwede ihiwalay sa kanyang magulang na kinagisnan kasi yun din kahilingan eh. Palakihin lang sila ng close. O ikoperasyon lang ba? Sa gamay pa ang bata, na diri sa ako nagdidi. Niya ako nagpadako sa bata. O pagka 5 years, mawala ang bata sa ako. Amurag, dili ko ka kuampod ana. Hintayin yung tamang panahon para ipaliwanag sa kanila. Palagay ko yung mabuting panahon ay kapag nagtatanong na rin sila at curious sila. Dahil natural yung pagpasok ng mga explanations. Isa na naman kaya itong kumpirmadong kaso ng baby switching sa Pilipinas. Paano rin ito haharapin ng dalawang ina at ng mga may muwang na nilang mga anak kapag tumama ang kanilang mga suspetsa? Pakatutukan lang po ang paglabas ng resulta ng DNA test. Hari nawa sa susunod na linggo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.